Magandang pagbati sa lahat ng mga listeners sa mga nanonood dito sa ating Radio Filipino USA Facebook live broadcast. Welcome to our show and bago ang lahat, I would like to introduce our co-broadcasters tonight na magbibigay ng saya, aliw at iba pa sa ating programa. Medyo request ko lang ang ating mga katoto na i-unmute nila. Baka mamaya pagka nagsalita kayo walang lumabas na tunog. I-unmute nyo yung mga yung mga microphones ninyo. Si Anthony yata hindi pa naka-mute. Okay. So, umpisahan natin ang pagbati mula kay Manny. Magandang gabi sa inyo dito sa mga nakikinig dito sa Amerika at magandang tanghali naman sa Pilipinas at magandang almost evening na din sa Europe. So, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, pasa natin ang mikropono kay Freddy. Good evening everyone on this Wednesday night dito po sa Los Angeles at medyo bumaba po ng konti ang ating temperature. Konti lang po. Init-init pa rin o. And good day everyone else, I would say around the globe. At magsama-sama po tayo ulit ngayong gabi. Tonight's guest is Anthony Borsi. He is an extraordinary and dedicated environmental person on the subject of emission and cutting the Philippine carbon footprint. An honorable role, truly. So without further ado, here is Kuyang Anthony Borsi. Good evening, Kuyang Anthony Borsi. How are you? I'm fine, thank you. And first and foremost, it's my pleasure to be here. Thank you for inviting me. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay ng Radio Filipino USA, dun sa ating mga taga-pakinig sa Middle East, Sabah al-Khair o Sabah al-Nur. I'm glad to be here. Okay, at si Anthony ay isang entrepreneur, no? Ang napili niyang linya ay yung itong anti-pollution, no? So, paano ka nag-umpisa dito, Anthony? How did you start the business? Actually, it's been my passion na sa automotive industry. Nagtapos ako ng high school ng automotive, and ever since, from the technical side towards sales of automotive vehicles, including trucks, ay nasa footprint na ng aking life history. So nung nagkaroon tayo ng pagkakataon dito sa Amerika, I was introduced by a good friend of mine, the CEO of General Truck Sales sa Wilmington, towards the technology on reducing emissions emitted into the atmosphere. So kaming mga magkakabrad sa aming fraternity, we decided to form a corporation, registered it in the Philippines. After all, it's actually designed for the Philippines. Okay, so yung corporation na sinetap nyo sa Pilipinas o dito? Sa Philippines. Sa Philippines, okay. So, saan bali ang produkto manggagaling sa States, i-export nyo sa Pilipinas? Yes, we are fortunate. Clean Air Solutions Technology Incorporated is fortunate enough to have been authorized as a distributor of this technology in the Philippines, which is widely used in the United Kingdom, Japan, Singapore, Hong Kong, and almost everywhere except sa Philippines. Okay.
Kuya Anthony, let me gusto kong maintindihan when you say your product is not actually it's not a motor oil or an additive, right? It's more on the technology using a certain instrument. Ganun ba 'yon? Correct ka dyan, Kuya Freddy. As a matter of fact, kaya nga napili namin ang acronym ng treatment process ay tinatawag naming PUSO or in English, HEART. No? It stands for Hybrid Environmental Automotive Rehabilitation Treatment. After all, ang puso ng isang bihikulo ay ang makina. So yun ang dapat nating pangalagaan. I see. So in other words, ang dadalhin nyo sa Pilipinas, una-una, of course, is the technology, the technologies together with your instruments or whatever, and the process. Correct. Okay, di ba? So, pagdating doon, would you be establishing your own centers or that technology can be adopted by existing service centers or ganun ba yan? Bigyan mo nga kami ng idea. I'm glad you asked that question, Kuya Freddy. In collaboration with Rapid Auto Service Center, which has a service center all over the country, we collaborated with them as a dealer. Us being distributor, we authorized them as our dealer, the dealer of our technology, of our machinery, and the solution that comes with it. I see. So the Rapid centers that you mentioned adopted your technology. Yes. I see. But before your technology have reached the Philippines, Rapid has been using what? The regular parang GP Lube, parang ganun lang? That they're just on a regular oil change, automotive maintenance, and some other things that they offer. This is just an add-on technology in preparation for the government's mandate soon to be implemented, which is the motor vehicle inspection system. Dati kasi hindi mandato ng gobyerno ang pag-implement ng comprehensive inspection. Systematic. This time, ang gobyerno ay determinado para linisin ang environmento. Ano ngayon ang meron tayo ngayon sa ating gobyerno? Yes. At the same time, they want to ensure ang road parang may problema. Ang gobyerno is determined to ensure roadworthiness ng mga sasakyan sa atin. Yung tinatawag nilang towards modernization. Okay. So, ano ba ang ng ating gobyerno ngayon regarding testing centers? Ginagamit na ba ngayon yung motor vehicle inspection centers o systems ngayon? As far as I know, out of 134 service centers from Region 1 to Region 12, and also including Caraga Region, 109 has already been awarded and so they are left only with about 25 centers to be installed all over the country. So sa ngayon, ano ngayon ang ginagamit para ma-certify ka, mabigyan ka ng rehistro ng LTO as of now? As of this time, I think tinatanggap pa rin nila yung certificate coming from ETC, emission testing centers. But once all of this infrastructure is already in place,
ang gagawin nila is ima-mandate na nila ito sa lahat ng private and public transport. Yung MVIS. Yung MVIS. So, ano mangyayari ngayon dun sa existing emission centers, testing centers? Ano mangyayari sa kanila ngayon? Would they still be required by the LTO or mas requirement na nila yung MVIS? Ang emission will be integrated into this comprehensive motor vehicle inspection system. This is highly automated. Dadaan lang ang sasakyan for about 20 to 35 minutes since it's all automated. May mga sensors yan. Very minimal na lang ang human intervention. Okay, we're talking about yung MVIS, no? Hindi pa yung clean air solutions dyan, right? You're just talking about ginagawa ng ating gobyerno na mag-establish ng MVIS, right? So, saan pumapasok ngayon ng clean air solutions? Yung inyong company. Ang clean air solution, because of our technology, we are masasabi natin na kami yung kakampi ng mga may-ari ng mga sasakyan na hindi makapasa dahil nga napakataas ng carbon emission na ibinubuga nila. So dadaan sila ngayon, they can find anybody to help them as well as us, offering them an alternative na dadaan silang sa treatment namin na pwede nating ihalimbawa sa katawan ng tao na yung tinatawag nating labatiba or angioplasty. Diyan pumapasok ang aming technology na ang solution namin, ini-inject yun sa loob ng makina, pinaprocess yun on 4 cycles. Lahat ng nandun sa loob na carbon, sludge, gunk, metal, tinatanggal namin lahat yon. And once na ang process namin is completed, the engine is now almost 80% brand new. And yun yung sistema na gusto naming i-educate ang mga tao na doon sila makakasave in terms of fuel cost. Maaring may babayaran sila sa treatment, parang tayo rin pag pumunta sa doktor. Whether we like it or not, magbabayad tayo sa professional fee ng doctor. The same thing here, ang machine namin, yun ay tinatawag naming engine doctor. Dahil yung machine na yun will treat the engine by itself using the combination of the machine and the solution. So in other words, bago ka pumunta sa MVIS, which is the Motor Vehicle Inspection System, magandang magpa-treatment muna ng ganyan. Would that take the place? Ideally correct. Would that take the place of the ETCs, yung mga emission testing centers? Kasi ang nabalitaan ko, aalisin na raw nila yan eh. Yung ETCs. Maraming mawawalan ng trabaho. Parang nasa mga 10,000 laborers din yata or employees sa mawawala eh. Tapos papasok ngayon itong MVIS, which is as you said computerized. Di ba? Paano ngayon? Anong mangyayari ngayon dun sa mga existing ETCs na may mga pwesto na yan, may mga tao na yan? Ano ba sila? Are they given the priority para iba ba dyan nag-apply na doon being an MVIS center? Meron ba silang parang priority ro kasi nauna na sila or ano ba ang nangyayari ngayon sa atin? Sa kaalaman ng lahat, gusto ko lang maibahagi sa inyo na ayokong pangunahan ang ating gobyerno pagdating sa bagay na yan.
Pero kung kami ang tatanungin ninyo, we would like to propose, hindi sila mawawalan ng trabaho. As a matter of fact, ang aming technology, once adopted in the Philippines, will generate almost similar number of employment opportunities, mainly because we would like to propose to the emission testing centers to convert their current facility to become a treatment center. Makipag-ugnayan lang sila sa Rapidi, which is our dealer, kung paano ang mga technicalities pagdating sa bagay na yan. Walang mawawalan ng hanap buhay. Itong ating adhikain na ito para sa kalikasan or sa environment will bring about business opportunity, employment opportunity, education, and moral responsibility to each and every Filipinos. Dahil sa isang kadahilanan po, nung mga bata pa tayo, ang mga bintana natin bukas, wala pang screen. Ngayon po, the most common problem na nai-encounter natin, lalo na yung mga nakatira sa ibang bansa, na maliban sa mainit, sa Pilipinas, ang common na naririnig ko sa kapwa natin Filipino ay na highly polluted ang ating hangin. Yan po, ang carbon suspended in the air, kumakapit po yan sa mga screen ng mga bahay-bahay. Nakakaapekto po yan sa mga tao, nagkakaroon sila ng cancerous illnesses dahil nga sa mga carbon na nai-inhale nila day in, day out, kahit na hindi sila naninigarilyo. Okay. So, ano ang itong clean air solutions? Kailangan nyo pa ba ng ano rito? Yung have you got any audience from the MMDA, LTO? May nakausap na ba kayo dyan? Meron na Or po. alam na ba nila tong clean air solutions nyo na pinipresent nyo doon? Alam na po nila. In 2017, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makipag-dialogo kay Chairman Kuyang Danny Lim. Nung pagkakataon na yon, Chairman ng ano si Kuya Danny ngayon, MMDA? siya pa rin ang chairman ng MMDA. Nung pagkakataon na yon, pumiling po siya sa amin dahil kasama ko po yung consultant naming Amerikano. Pumiling siya kung pwede pong i-treat namin ang ferry boat sa Pasig. And we did that. It was December 28, 2017. Dinala ko po ang aming makinarya. This machine can be either stationary or mobile. Kaya marami pong business opportunity rito eh. Pwede po siyang ilagay sa isang L300, hindi mo na siya kailangang ibaba. Pwede pong dalhin lalo na sa mga kumpanya na may mga maliliit lang na fleet of vehicles na ginagamit nila from Monday to Saturday, pahinga lang Sunday. So they can request for a mobile service. Going back to MMDA, ginawa po namin ang almost impossible kasi ang ferry boat po is about 30 feet above sea level. So, kailangan po mag-adapt kami ng technology para yung solution na ibinababa namin 30 feet ay may ibabalik namin doon sa makina para magkaroon ng tinatawag na tamang proseso ng paglilinis ng makina. So we were able to do that. Nalinisan po namin ang ferry boat and at the same time ang tugboat po ng MMDA. Likewise, nakipag-meeting na rin po kami sa LTO
with Undersecretary Galvante. Ang technology po namin has already been tested by the Department of Environment and Natural Resources doon po sa kanilang facility sa Quezon City. Alam na rin po ito ng chairman ng Climate Change Commission. Alam na rin po ng DOST at alam na rin po ng Department of Energy. Hindi ba pwedeng gamitin yan sa mga makinang nagpapatakbo ng katulad ng rice mill? Maraming pabrikang gumagamit na makikita mo talaga umuusok sa kanilang pabrika. Di ba pwedeng gamitin yung system na yan doon? Kuya Manny, napakaganda ng iyong tanong. Dahil ito po ay mobile. Anything when it comes to automotive, basta po ang canister niya, yung kanya pong oil filter, yung metal, magagawa po namin yan. Makakatulong po kami. Matitreat po namin ang kanilang makinarya. Either land-based, stationary, yung mga power generating, yung mga generators po. I see. Ano rates niyan? Magagawa po namin yan. Kunyari, magmo-mobile ka, pupunta ka sa probinsya, o kahit na sabihin mo hindi na sa probinsya, ano ang rate nyo? Magkano ang rate ng service? Depende po yan sa laki ng makina. Okay. Kasi katulad po sa isang power generating system, yung mga genset na tinatawag, ang makina niyan ay kasing laki ng V8 engine. Yan po ay umaabot ng mahigit kumulang 6,000 piso. Okay. Na kung ikukumpara nyo po, ang savings na madiderive nila in the long run, and at the same time, yung paghaba ng lifespan ng kanilang makina, doon po sila magkakaroon ng napakalaking savings. Ako kasi wala It's akong... not just the simula money. nung umalis ako sa Pilipinas, ang ating automotive, bili lang ng bili ang tao, pagkatapos approve lang na approve ang gobyerno. Wala tayo nung tinatawag na smog check noon eh. Pagkalam ko talagang wala yan noon, yung smog check. Hindi katulad dito, every 4 years kung bagong kotse mo, kailangan may smog check na yan. Ngayon, kung sakaling may smog check, halimbawa ang sasakyan ko hindi nakapasa, pwede bang ang gobyerno ba ng Pilipinas, pwede ba niya i-repair nila sa inyo? Ganun. Imbis na tumakbo sa iba, kayo ang bahalang mag-asikaso niyan. Mayroon po kasi tayong batas, yung anti-graft and corruption practices. Ang gobyerno po hindi magre-refer sa inyo. You have to look for your own. So, anong marketing plan ninyo? Paano niyo ipe-penetrate ang Pilipinas diyan sa inyong services? Correct. I mean, paano mo i-introduce yung technology niyan? Alam ko na nasa Rapidi na ngayon yan, di ba? Ginagamit na ng Rapidi. So, I believe hindi lang sufficiente kung Rapidi lang, di ba? So, paano nyo minamarket pa? Continuous ba ang inyong marketing sa Pilipinas ngayon? Tanong ni Tony. During this time of pandemic, hindi tayo makapag-market nito agad. And come to think of this, kaugalian na ito ng Filipino. Kapag hindi pa nagiging mandato ng gobyerno, mandato ng batas, ang isang bagay,
ang Filipino hindi kikilos. And even in the business sector, they don't want to get involved into your industry until such time yung they're already at the edge, yung nasa bingit na ng alanganin. In terms of marketing, kung sino man ang may gustong makipag-venture dito sa business na ito, makipag-ugnayan lang sila sa Rapidi. Kasi ang Rapidi po, sila ang nabigyan namin ng dealership o authority all over the country. And at the same time, we don't want to compete with them in terms of marketing our product. I see. So Rapidi ang nagmamarket sa inyo sa Philippines. Yes. Ayun. So, Anthony, maraming produkto sa market, no? Gaya ng sinasabi mo, parang ano yan, no? Tune up o lilinisin yung makina ng sasakyan. And I believe the biggest market would be yung mga talagang kotse, no? Mga vehicles. Dahil murang-mura ngayon ng kotse sa Pilipinas, no? At maraming very easy programs na they can get a car, maano nila, no? Malilis or they will buy. So the biggest market is yung kotse, no? O kaya mga vehicles. Ngayon, there are so many products in the market na gaya na sinasabi mo, no? Kasi alam mo mga Pilipino barat, no? Merong mga additive o kaya yung tinatawag nila mga pang tune up, no? Just to pass, no, na yung test, no? Kasi kung hindi nga sila pumapasa, dapat talaga i-refer sa inyo. O kaya bibili sila ng produkto na para luminis ang emission nila para makapasa sila. Sino na-consider nyo rin ba itong mga other products na nasa market ngayon na magiging close competitor ninyo? We did. As a matter of fact, let me just take you back in the early 1990s. I was also the country distributor of isang produkto na manufactured sa Florida. Yung tinatawag nilang PTFE or polytetrafluoroethylene-based liquid plastic oil. Na yun pong tinatawag nilang Teflon. Teflon-based oil. Nung mga panahon pong iyon, ako ay nag-import ng produktong yan sa Pilipinas. But in the long run, I stopped doing it on the basis na yung pansamantala, it did help for a while. But it costed me more at the end. Kaya tawag po namin dyan, noisy contraption lang. Kasi po, anong nangyayari? Dahil liquid plastic siya, kumakapit siya dun sa mga maliliit na butas ng cylinder, ng piston, or anywhere para ma-rejuvenate yung power ng mukhang nag-freeze si Anthony, no? Ano siya? Ano siya, no? Nag-hang siya, nag-freeze yung kanyang video, and I think pati yung kanyang audio nawala. Okay. So anyway, balikan natin mamaya ng konti kung okay ka na ba, Anthony? naririnig niyo na ba ako? Naghahang yung naghahang yung computer mo. Yun na nga, siguro, dapat na siguro panahon na para bumili ng bago. But anyway. Palinis mo kaya doon sa produkto nyo. Way back in the 90s, ako po ay nag-import ng yung tinatawag nating Teflon-based liquid oil. Yun po ay hinahalo
sa motor oil ng makina mo. At yung liquid plastic na yon, parang nagiging magnet siya that coats the inner surfaces ng piston. So parang ang nangyayari po ang makina parang nagiging bago uli, but temporarily. After a while, yung plastic na yon parang na siyang naging metal. Rubbing in one place, it damages the cylinder gasket ng makina 10 times more. Kaya tinigil ko yon. On this technology, however, wala pong madadamage kasi ito po ay tinatawag naming light oil to light oil with high detergency solution para tunawin at alisin ang mga dumi sa loob ng makina. Kaya po kanina hinalimbawa ko na kung tayong tao, nilalabatiban natin para malabas yung lahat ng toxin ng ating katawan. May risk ba na, let's say, kunyari, ginawan mo ng treatment ang isang makina, luminis, no? Luminis na wala yung mga carbon and everything. Kumisan, di ba, yun ang source ng loose compression? Meron akong sagot sa iyo dyan. Basically, that's why we train our technician. Kasi kapag ang technician namin na-determine na ang makina mo is already loose compression, we will not treat your engine. Kasi hindi rin po kami nakakatulong sa environmento. Okay. At ako pinipicture ko yung yung technology nyo no? Pumunta ka sa Rapidi, dala mo ang sasakyan mo. Taas nila yan, di ba? Change oil ba muna yan? O i-drain yung oil mo? Di ba? Kaya Anthony, i-drain muna yung oil mo. Yes. No? Totally, wala. Pagkatapos, ano ang gagawin? Papasok ngayon yung solusyon ng technology nyo. Meron po kaming the technology the engine dock. Nawala na naman. Okay, nag-freeze na naman siya. Ito, batiin muna natin yung sige. Kikinig sa atin si David C. Kamusta ka dyan, David C? At ito, meron kaming isang guest dito na expert sa emission control, no? At the same time, cleaning of your engine. Kung meron kang sasakyan, not only for cars but industrial also, no? So medyo lang nagkakaroon ng konting difficulty si Anthony, nag-in and out siya, but he's trying his best na medyo mapaliwanag niya sa atin lahat yung kanilang technology, bagong technology to prolong the life of your car or any industrial equipment. So tuloy mo, Anthony, kung naka-connect ka na. Ayan. Okay na. Okay. Okay ka na. Ano pa tayo? Okay ka na. Okay. Ang technology po namin is a composition of a machine and a solution. Ang makina po namin, mayroon pong several sets of adapters. Ikinakabit po namin yan sa oil filter at sa oil pan. Pumapasok ang solution namin, yung tinatawag natin na injected into the oil filter through our adapter and then vacuum sa oil pan. Dumadaan po yan sa
filtration process, kasi po yung solution na yan are reusable 40 times. Yun lang po ang maximum ina-allow namin for the efficiency of the solution. Kaya yun dumadaan po yun sa 0.1 micron and 0.3 micron respectively. Dumadaan po yun sa loob ng makina sa lahat ng dinadaanan ng tinatawag nating motor oil. Na ang posibilidad doon kumakapit doon sa areas na yon yung carbon, yung tinatawag nating hindi nasunog na fuel, na diesel fuel or gasoline fuel. Ang sabi po ng iba ay gasolina po, maaari pong hindi nila alam na highly toxic din po yung nanggagaling sa gasolina dahil yun po yung tinatawag nating nitrogen oxide. Kung sa diesel po, ang tawag natin carbon monoxide. Sa gasolina po, yung mga unburned gasoline na yon, ang tawag po natin doon is nitrogen oxide, which is highly cancerous for humans. I see. So Kumbaga sa tinatanggal yung gunk sa loob ng makina. Correct. Tama po yun. Ngayon, kung halimbawa merong mga buo-buo, yung ba na nahihigop niya, na nawawash out ba talaga lahat yon? Yung gunk na yon? Totoo po yun. Pati po yung metal debris. Sa Tagalog po, ang tawag nila ay ribaba. Yung mga maliliit na metals galing sa cylinder. Kasi ang friction, caused by friction, may mga maliliit na metal yan na natatanggal o tinatawag nating natitipak. Yeah, yun yung mga contact in between metals. Correct. Yan po natatanggal po namin yan. Kaya nga po, after the treatment na tinatawag namin, ang makina po is almost 80% brand new na. At pagka nagdaan dyan sa inyong technology, no, na naka-raise na sa Rapide yung sasakyan mo, ano yun? Regular oil kung ano yung ginagamit mo before, yung pa rin, walang special filter na ilalagay? O pwede pa rin yung dati mong ginagamit? Ang ang rekomendasyon namin, you go back to the manufacturer recommended oil. Kasi parang bago po, ulit, no? Yung oil po yan, mayroon pang yan na tinatawag na classification. Kung hindi nyo po napapansin, sinasabi dyan, sa classification ng oil, SAE 1530. Yeah. Ang SAE po stands for Society of Automotive Engineers. Sila po ang nag-aral na kung anong klaseng oil ang recommended for your engine. Kaya kami po, we don't want to make any recommendation whatsoever in terms of the brand name or types of oil. You go back to your sa manual. Manufactured oil. You go back to your manual. Yung viscosity, no? Kasi iba yung viscosity ng bagong sasakyan at viscosity na gagamitin mo yung oil kung medyo may edad na yung sasakyan mo. Di ba? Totoo po yan. And let me just share with you, during the past 3 years of our exploration in the Philippines, doon po namin napansin na namangha din nga yung aming consultant na malaputik na yung langis, hindi pa pinapalitan. Dahil yun po sa pagtitipid. Tayo po mga Filipino, ang skill natin ay well sought after all over the world. As a matter of fact, we should be proud as Filipinos na sinabi nga ni General MacArthur, give me 1,000 Filipinos and I will conquer the world.
Diyan po ang skill ng Filipino. Pumapasok. Mas sikat tayo kaysa kay MacGyver bago siya sumikat sa telebisyon. MacGyver type. Ano kasi yung mga Pilipino imbis na change oil, kung halimbawa mababa na yung oil, dinadagdagan na lang, hindi nag-change oil, dagdag lang ng dagdag. Kaya yung makina nakakaroon ng gunk sa loob. Yun ang ugali ng mga Pilipino noon Dinadagdagan na lang ng dinadagdagan ng oil sa tamang level pero hindi nila dinedrain yung oil. Ngayon, okay, ganun na sila ngayon. Tulad din po ng sinabi ko kanina, ang technology po na ino-offer namin sa Pilipinas, ito po ay may kasamang edukasyon. At isa na rin po yung tinatawag nating moral responsibility. Kasi po, kung titingnan natin, sino naman po ang nagpupulot ng ating hangin? Hindi po ba yung may mga sasakyan? Mayroon tayong umaring may kakilala kayo na nagkasakit ng cancer sa baga. Hindi naman naninigarilyo. Saan nanggaling yon? Yan po dahil on their daily commute, nalalanghap na po nila yan on a daily basis. Another example na gusto ko pong i-share sa inyo, sa Baguio po nung araw, pag pupunta tayo about 100 kilometers or maybe 15 kilometers away, naaamoy mo na yung pine tree or yung tinatawag nating everlasting. Subukan nyo pong umakyat ng Baguio ngayon. 50 kilometers away, ang maaamoy mo, amoy usok ng diesel. Kaya po, determinado kami sa aming kumpanya na idalhin ito sa Pilipinas at hindi kami magsasawa na humingi ng karagdagang tinatawag nating exemption sa gobyerno para may offer natin ito sa kapwa natin at a cheaper price as much as we can. Kuya Anthony, meron na ba kayong sasakyan na yung maraming gunk sa loob na nilinis nyo? Halimbawa, sabihin natin last year, June, na hanggang ngayon tumatakbo pa din. Yung walang problema. Yan ay may bibigay akong example sa'yo. We were invited in Gimba, Nueva Ecija to treat one of his vehicle. Itong sasakyan na ito, almost blow-by na tinatawag. This is Isuzu Elf. Ang sabi ng consultant kong Amerikano, oh my God, I don't know if I can do this, but I will try. Lo and behold, na-restore po namin ang makina na yon to almost 80% brand new, na wala ang usok, na ang engine runs smoother, para siyang bago. And up to the present time, unless otherwise ibinenta niya, ang sasakyan na yan ay gumagana pa. So, Kuya Anthony, yung inyong produkto na yan, mukhang parang pwedeng adapt ng mga ETCs, yung presently, yung testing emission center sa atin ngayon, no? Kung pwede sila, kaya yun? Instead na magsarado sila? Yeah. Kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang negosyo and maybe make a much higher yield, makipag-ugnayan lang sila sa Rapid. Hindi nila kailangang isarado ang kanilang shop. All they have to do is to avail of this technology, and if they don't have the financial capability, we will find a suitable banking or financing institutions to finance it for them. Kasi po ang makinang ito, hindi po ito readily available in the market. Once you order this machine, that's the only time
a customized-based engineering company will assemble this machine and ship it. We will be the one to ship it to the Philippines for our clientele. So kung sinasabi niyo po na mawawala ng hanap buhay, alam mo, tayong mga Filipino, maparaan tayo eh. If one door closes, there's another one that will open. So this is an opportunity for them na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay in such a way na yung tinatawag po namin converting those non-believers to believers. So yung equipment ninyo, no? Sabi mo pagka may nag-order, gagawin, no? Pagka ginawa ba assembled form or sa Pilipinas i-assemble? Assembled form na po siya. Kailangan pala nandito si Wesley, no? Totoo yan. Si Kuya Wesley. Ano ba, gano'ng kalaki ba yung equipment na yan, Kuya Anthony? Kung mayroon po, sabihin na po natin na ang size niya, it weighs 150 kilos. Ganun lang po ang timbang niya. Ang dimension po niya is 3.5 feet by 2.5 feet. Yun lang ang size niya. Wala ka bang picture? Meron akong picture. I will ilalagay ko sa Facebook page ng ng Radio Filipino USA. Meron ka bang kahit magazine dyan na pwede mo idikit dyan sa ano mo? At least baka ma-picture lang namin. Okay, so Batiin muna natin, Tony, yung Okay. mga ano natin. Ito lang po ang picture ng makina. Ayun. Ano pala eh, no? Movable pala eh, no? Movable yan. Yan po ay may gulong. May gulong pa. At pwede nyo pong ilagay yan sa isang L300. You can travel anywhere. Yan po ay fitted with 15-foot hoses. Ang input at saka output. ano yan? Pwede sa 110, pwede sa 220? Re-engineered na ito for the Philippine electricity requirement. Ang lahat po ng dinadala namin sa Pilipinas is already designed for Philippine electricity requirement. 220, no? At pwede rin siyang, dahil nga mobile, kung gusto mong mobile, pwede mo rin siya kabit sa generator with 220 volts. 20 volts. Yung equipment na yan, mga magkano yan? Yung package na yan? Except yung shipping in US dollars dito. Kuya May Freddy, I may will approximate take the Fifth Amendment dahil yan ay on that. proprietary information na namin yan. And, Okay. ayoko rin pangunahan ng Rapidi being our dealer. Okay. That's how we respect our dealer. Nag-iisip na kaya si Kuya Manny. Well, sabihin na Nag-iisip natin. na eh. Marami kasi tayong mga nakikita ko sa news ngayon sa Pilipinas. Maraming jeepney pinatigil. Maraming jeepney yung mga luma na hindi na pwedeng patakbuhin ngayon. Yung kaya pwede yung gamitan yan at maparehistro uli ng gobyerno. Maparehistro nila. Marami tayong jeepney nakikita ko sa news. Magandang katanungan yan, Kuya Manny. Ang unang-una, ang gobyerno natin ay kaya itinatag po itong Motor Vehicle Inspection System
first and foremost, gusto nilang ma-ensure ang roadworthiness ng isang sasakyan. Yun pong sinasabi ninyo na kakarag-karag na gusto pa rin nilang ibiyahe sa kalsada. Yeah. Uh-huh. In a sense, kung titingnan po natin, we Filipinos should be proud of our ingenuity. There's no place in the world na nakapag-produce or modified the old Army Jeep except the Philippines. And ang isa pong car collector dito sa Amerika, mayroon po siyang Jeep, Francisco Jeep, na kahit tawaran niyo po, hindi niya ibibenta. Car collector po yan. And having said that, unang-una po, maintindihan din po ng karamihan, dapat po roadworthy ang kanilang sasakyan. Now, when it comes to emission, kami po ay kaagapay nila. Kami ay katulong nila pagdating sa bagay na yan. And until such time na ma-afford na yung pagbili ng tinatawag na modernized jeepney. But lo and behold, ang modern jeepney na ginagawa po, na nakikita po natin ngayon, ang makina po niyan diesel din. So after several years, I believe, according to the government, after about 3 years or 4 years, required na po sila na magpa-dumaan sa motor vehicle inspection. So that would be the time na sasakit ang kanilang ulo, and even before that, kung gusto talaga nilang ma-maintain ang makina nila for a longer period of time, pwede naman po nilang gamitin ito para treatment ng kanilang makina for a period of, sabihin na natin, mga 40,000 kilometers. Ito ba pwede rin sa kuya, pwede rin to sa gas, hindi lang diesel? Yes. Pwede rin Pero kapag nagamit mo na ang makina sa diesel, hindi mo na siya pwedeng gamitin sa gas. So you have to dedicate that machine, I see. diesel to diesel, gas to gas. Parang ashes to ashes, no? Dust to dust, hindi ashes, hindi gas to gas. So may bago na tayong kanta. Diesel to diesel, gas to gas. Gumagawa po kami ng paraan na makapag-produce kami ng dual tank na madadala namin sa Pilipinas, na pwede siyang gamitin sa diesel and pwede rin siyang gamitin sa gas. The only problem na nakikita ko, kasi sa atin, tayong mga Filipino, kung minsan, mayroon tayong kaugalian na tinatawag natin ura-urada. Okay? They just want to do a day's job without taking responsibility doon sa ginagawa nila. So, we are afraid na baka mamaya gasolina ang makina mo, ang maikabit niya yung sa diesel. So, contaminated ngayon ang makina mo. At Ayun. masisin mo pa kami. So, yun yung mga major concerns namin. But then again, we will be training our technician, kasi kung ilang libo na makina ang kailangan sa Pilipinas, yun din ang number of technicians that we will train, men and women, lalo-lalo na yung mga trained ng TESDA na marunong lang magtanggal ng tornilyo, magkabit ng tornilyo, at mayroong pagmamahal sa kanyang ginagawa. Saan ginagawa yung product nyo? Dito sa Amerika o ibang bansa? Sa kapitbahay lang ni Tony, dyan sa Costa Mesa. May discount yan pagkakapit bahay mo. Pwede mapag-uusapan natin. Alam mo, maganda yan yung kung ma-adapt nyo na maging dalawa for gas and diesel.
Kasi ang mangyayari kung gas at diesel, kung ako'y merong i-convert ko yung aking ETC, Emission Testing Center ko, bibili pa ako ng dalawa niyan. Parang ganon, di ba? Dalawa na pabibili ko kasi either for gas or for diesel Diesel. lang ako. Hindi ko naman masasabi kung gas ang papasok or diesel. Pero malaki na ang porsyento ngayon ng sasakyan sa Maynila na puro diesel na karamihan Bihirang-bihira na lang ang naggagas kasi number one, mas magastos sa gasolina ang gas. Di ba? Kuya? Tama yung sinabi mong yan, Kuya Freddy. Kung ako isang negosyante, from the business perspective, idea lang ito. I would rather concentrate on the higher percentage ng motor vehicle on the road. Mhm. Kasi ayon sa statistics ng gobyerno, ang mga sasakyan sa atin ngayon is 81% diesel na. And even the new vehicles, newly manufactured vehicles, kahit galing na rito, yung nakikita natin na Ford Transit dito, gasolina. Now they're bringing Ford Transit in the Philippines in the form of diesel. Fitted with diesel rather. Mhm. So, kumbaga sa ang gobyerno natin, they're trying the best of what they can. However, in the manufacturing sector, they are shifting. Ang shift nila is from gasoline to diesel because that's what the market demands. Yan yung tinatawag natin na sa technology and pagdating sa batas, yun yung tinatawag nating catch me if you can. Patented na din ba dito sa US yan? Di ba, hindi nyo ba binebenta dito sa US yan? Dito kasi sa Amerika, napakaganda ng tanong na yan. Dito sa Amerika, by the power of plastic and the high cost of maintenance, people would rather replace their vehicles than have it maintained for the longest period of time. Alam natin yan, di ba? Mhm. Hindi katulad sa Europa, hindi katulad sa Inglaterra. Sila may kaugalian din na katulad din natin. Once they purchase a vehicle, they will own that vehicle as long as they can. Forever. Halos forever. Kumbaga sa this is a very precious commodity or precious item or precious possession natin. And we take pride on that. Maganda yan. But kung minsan, ang pagtitipid ay mayroong sa tama at may pagtitipid na mali din. Yun nga nang sinasabi nyo kanina na instead na palitan ang langis, dinadagdagan na lang ang langis. Yeah. Dahil sa paniniwala na pwede na yon. Mhm. Isang Kasi may maganda, halimbawa kasi natin dyan. kung ako dito sa Amerika, bibiling ko yung product na yan. At ang gagawin ko, bibili ako ng mga lumang sasakyan na nabibili lang ng mura. At gagamitin ko yan para maging parang bago uli yung engine na yon at mabebenta ko din, di ba? Ng mas malaking halaga. Hindi kasi ganyan ang sistema rito eh. Kung di mo napapansin, makikita mo sa auction na maraming mga sasakyan ng ino-auction every day in thousands of vehicles in different locations. Kung sabihin natin 100 to 200,000 vehicles auctioned every day, mayroon. Okay? All over the United States. And at the same time, nare-recycle dito ang parts na tinutunaw yan and at the same time they come up with a new technology. In fact, the manufacturing modality ng Japan, karamihan plastic na. Way back when, at dito tayo sa Amerika, almost every parts ng sasakyan are made of metal.
Ngayon, it's either foam or plastic. Kaya kung makita mo, mabangga dyan, lumilipad yung plastic all over the place. Talaga ang plastic everywhere, ano? In America, hindi ideal sa kanila yan because this is a country of capitalists. Mag-ingat tayo sa plastic dito, Kuya Anthony. Totoo. Kasi mahirap, baka may makaibigan tayo, plastic pala eh. Di ba? Anyway, batiin muna natin ang ating mga listeners dito. Si Jim Banayad. Magandang gabi dyan sa iyo. Good evening, Jim. Yan. Sino ba yan? Kumpare natin yan. Suki natin yan. Sila, pati si Niel Jose. Yan, mga batch ko yan sa Tony. Sa Letran. Sa Letran. Ito, pati si Billy Peralta, Gadapan, si Doc. Naku, every MWF nanonood na to eh. Yan. Nanonood. At saka to, si Kuya Jimmy Manipis. Yan. Taga Rose Midlands din niya, kasama namin. Ito, batch ni Ed. Si Bebot. Si Pablo de la Rosa Guevara. Good evening, Pastor. Yan. Si Pablo. Tsaka to si Plaridel Champson. Meron nga siya sinabi rito, Tony. Manny, pwede na ilagay sa macho box ng Atlas ba? At dalhin sa Pinas. Buti na lang wala rito si Kuya Wesley. Oo nga. Pero si Kuya Wesley, he's watching. Eto, pero Wells Cargo is watching eh. Ganyan ba? Wells Cargo is watching eh. Mag-comment ka naman dyan, Kuya Wesley. Ay, nako. Ano naman, free enterprise naman tayo rito eh. Una-unahan lang yan eh. Anyway, nandyan din si Ellen Bagaso Tamase. Siya ay isa sa aming kasama sa City on the Hill na community. Si Early, no? May bahay ni June. The Izon. Nakikita dito yan, Tony. Wala, kaya hindi lumalabas sa akin. Oo nga, yung mga binasa mo rin, wala rin sa akin eh. sabi nga mas mabuti talaga naka-ano tayo eh. Lahat tayo naka-tune in. Kasi kung minsan doon sa hindi ko nga friends sa Facebook, doon sa inyo papasok. So si Ed, kung nandito rin si Ed, may iba rin yung nakikita ni Ed. Oo, merong mga ibang kung common friend natin sa Facebook, papasok sa atin lahat. Ayun. Pero kung hindi, Kaya pala minsan may nakikita kayo, kami hindi. Hindi ko lang alam si Kuya Manny, Nakikita ko dito, si katulad nito, Noel Aquino is watching. wala sa akin ngayon yan. Yeah. wala rin sa akin yan. Yeah. Yan. Wala sa akin ngayon yan. Si Tom Cruise is watching. Ba? Talaga? Kasi ano yan? Si RUZ naman yun. Tom Call sign niya yan eh. Ni Kuya Manny sa messenger namin eh. Tom Cruise. Bagay, haway ka naman ni Tom Cruise eh. Alam mo, naisip ko doon yung sa makina, no? Pagka napa-plus out nga yung mga debris, no? Yung mga gang sa loob. Alam mo, diyan ako sa ngipin ko. Ayokong palilinis, tsaka ayokong sisipilyo kasi pag sinipilyo ko, luluwag eh. Baka pwede yung Lulus technology. compression, ha? Lulus compression. Nahihirap ka na sumipsip ng kuhol. Iba na. Bigyan lang kita ng konting explanation. Siya na sa amin, baka lumuwag. Alam po, ng karamihan, ang piston ring po dapat sumasayaw. O dapat umiikot po yan. Hindi siya nakasteady sa isang lugar. Hindi kailangan, at saka hindi kailangan ma-skip talaga yun eh. Correct. Kasi meron akong kumparing mekaniko, alam ko, gumagawa siya ng ganyan. Nire-restore niya nga yung yung bagong piston rin naglalagay siya. At mayroon ako nabasa dito yung kay Plaridel Champson. Nasa Pilipinas ba siya o nandito?
Ewan ko, Tony, baka Nandito yan si Plarider. Alam mo yan, naging guest namin yan kailan lang. Siya, ano yan, negosyante rin yan, Anthony, no? Maraming negosyo yan. As a matter of fact, nakasama ko minsan sa isang negosyo yan. Siya naman ngayon, involved siya sa, sa itong, nabanggit kanina ni Manny, yung solar, no? Solar energy. One of these days, imbitahin natin dahil sabi niya kung gusto niyo ring magkaroon ng education about solar, willing siyang pumunta, bumalik. No? maganda So, rin. may tinatanong ba sa iyo, Anthony? Ang sabi niya, pwede na ilagay sa match box ng Atlas at dalhin sa Pinas. Ang sagot ko dyan, nasa Pilipinas na po ang makina at yan po ay they can avail of that services through Rapidi Kalayaan branch and Rapidi BF Homes in Parañaque. Yeah. Pero, Anthony, no? Let's say, kunyari, hindi siya part ng Rapidi, no? Gusto niya magkaroon ng sarili niyang outlet, no? Independent ito sa Rapidi. Pwede yun, di ba? O dapat dadaan sila lahat sa Rapidi? Rapidi is a dealer. Okay, dealer lang sila ng makina namin. Okay. Okay. So, Kasi katulad niyan, mabuti na itanong mo yung ganyan, Tony. Kung ikaw may talyer, gusto mong maglagay ng makinang ito as an additional services ng talyer mo. All you have to do is to get in touch with Rapidi or they can get in touch directly with retired General Dante Costes. Siya yung Vice President for Operation. Bibigay ko ang phone number 0917-530-5099. They can discuss the possibilities in terms of putting this technology into their shop. Anybody can. okay. Rapidi is a dealer. But Okay. also, at the same time, they are a service center that has our equipment. So, ang sinasabi mo, Anthony, correct me if I'm wrong. Kunyari, merong isang talyer, no? Gusto niyang, meron siyang may pinasok na trabaho, merong isang kotse na pinasok o kaya truck o whatever. Pagkatapos, nabalitaan niya yan, itong mekanikong ito na may talyer. So, tatawag siya sa Rapidi para pumunta doon para gawin yung sasakyan na nasa talyer niya. Ganun ba? As of this time, wala pang mobile servicing at Rapidi. You have to bring your vehicle to their shop. Oh. It is an opportunity for anyone who wants to do business. Like Okay. for example, may kapatid ka na ang hanap buhay niya, nalilinya dito. You want to buy him this technology para siya mag-mobile servicing. That can be done. Yeah. Kaya, Yung palang Rapidi pa lang ang nag-aano niya sa Pilipinas. Wala pang mga branches na talagang gumagawa. Sa ngayon, kasi nga, due to pandemic, hindi ako nakabalik sa Pilipinas for us to reintroduce this to the industry. And tulad nga ng explanation ko kanina, until such time na ang mandato ng gobyerno ay dadaan na ang mga sasakyan sa motor vehicle inspection system, that would be the time na itong mga kapitalista o mamumuhunan ay papasok sa ganitong industriya. So, itong kaninang tanong ni Plaridel, So, gusto niya raw magdala sa balikbayan box. Hindi pa pwede yun. Kunyari, meron siyang ganyan equipment dito sa Los Angeles. Maipapadala niya sa door-to-door. Kailangan dadaan pa rin siya sa Rapidi? Hindi po. Ganito po ang sistema niyan. Kung halimbawa, nalaman niya kung saan manufacture yung
aming technology, dumiretso siya. Mhm. I-refer back po siya sa amin. Sa Clean Okay. Air Solutions Technology. Aha. Sa amin siya bibili kasi po, ang Correct. agreement namin sa manufacturer, kung saan bansa gagamitin itong makinang ito. Mhm. Kung gagamitin siya in specific sa Pilipinas, Has to go to kailangan you. dumaan siya sa amin. Dahil ang makinang ito, hindi lang basta-basta. Nakaprograma po ito na pag dumating sa 588 services, that machine will not function anymore. So we have to reprogram it for that machine to bring back to life again. Kaya may mga safety measures po ito. Magkano naman yun? Eh, Yan muna, Tony, hindi natin pag-uusapan. Mm, Doon na lang natin pag-uusapan sa Pilipinas. Kasi may mga administrative, customs duties, and other cost involved. So, kasi yung gaya nga yung sinabi ni Manny kanina, no? Kung kasi si Manny medyo talagang ang utak nito very entrepreneurial, no? Na pwedeng gawing negosyo to, no? Ngayon, yung mga mekaniko na gustong i-adapt yung technology ninyo, pagka ni-refer niya sa Rapid, isipin niya, teka, baka aagawin niyo itong negosyo ko dahil susunod na baka gusto magpagawa nito, hindi na sa akin pupunta, doon na pupunta. Hindi naman po. Kasi there are 11 million automotive vehicles registered in the country. Kung rapid lang po ang magsa-service niyan, hindi niya kakayanin. So, kasi kanina, ang tanong ko nga, kung merong isang na gustong bumili ng unit, no, na ilalagay niya sa talyer niya, pwede ba siyang bumili na hindi na let's say diretso sa inyo kayong mga manufacturer, hindi na dadaan sa Rapid? Pwede po. Pwede silang bumili sa amin directly. Kaya nga binigay ko nga po ang telepono ni General Dante Costes. Kasi siya po ang namamahala ng operations and sales sa Philippines. Ayun, so clear. Kasi ako ng pagkakaintindi ko rin kanina, basta sa Pilipinas, dadaan ka sa Rapid. Ang gusto ko lang i-emphasize po, kung ano ang benta namin, kung magkano namin binibenta, ganun din po ang pagbenta ng Rapid. At the same time, kasi sila po, ang expertise nila in terms of troubleshooting these machines, maa-avail yun nung dadaan sa kanila. But no matter what, whether dadaan directly sa amin or dadaan sa kanila, are all the same. We have technical people in place that can support in time of troubleshooting. Yeah, yung troubleshooting na yan, kung sakaling ang dito ko binili, no? Nabili ko dito, shinip sa Philippines, baka naman hindi kami tulungan ng Rapidly kung sakali. Sabi mo nga, meron lang certain limit of use. Kung yung use na yon mag-exceed na ako, kailangan na ngayong i-reprogram, i-repair o i-reprogram uli, baka hindi naman kami tulungan nung Rapid. Rapid Link yun dahil hindi namin binili sa kanya. May catch kasi yung sinabi mo, Kuya Manny, dahil binili mo rito sa Amerika. You cannot buy it here in America. It has to go buy it through from us. through Kasi Air kami Clean ang Solutions. distributor for the Philippines. In all likelihood, kapag nakipag-ugnayan ka sa kanila, nabibili ka directly, you will be referred back to us. So, ang ibig mo sabihin, lahat ng mga purchases doon sa Pilipinas mangyayari. Walang purchases dito sa Amerika. You can purchase it directly from me based on how we sell this in the Philippines. Halimbawa, binenta ko sa Pilipinas ng $10,000. Okay?
equivalent niya 500,000 pesos. Yun din ang babayaran mo rito sa akin. Okay? Kumbaga sa ano, binili ko dito pero registered in Philippines. Yes. Hindi dito. Correct. And yung sinabi mo kanina na kung bibili ka dahil you are an entrepreneur. Alam mo, mayroon akong naghihintay lang ng mandato ng gobyerno. Once this is implemented, he has the money, he will capitalize on his friends to get into this business. Kasi marami siyang kakilala na may mga automotive repair shop. Nasa insurance industry siya. So, siya bibili ng makina kung magkano man ang kikitain by and between the shop and him, hati sila. Sige, Kuya Manny. Kumuha ka na makina, kukuha ko. Pero yung iyo, panggas sa akin, pan-diesel. Yun. Di ba? Magandang kombinasyon yun. No? Ayos ba yan? Ayos yan, ayos yan. Sa atin talaga sa Pilipinas 90% ng diesel dun. 10% lang ang gas. Ayaw mo nun, hindi ka magiging busy. Mahirap talaga maging busy, kaya gusto ko mayor Ayaw ko maging busy. Okay. Okay. So, anyway, medyo malapit na tayo magpaalam at Anthony, no? Maraming salamat, no? At least nabigyan mo mga listeners natin sa mga viewers natin ng idea, no? Kasi mayroong mga iba diyan, mga entrepreneurs din no? Mga iba diyan balak mag-retire sa Pilipinas, no? So, hindi kung nandoon ka, magre-retire ka, kung wala kang magawa, mainip ka rin. Baka gusto nilang makipag-usap sa inyo doon o kaya yung contact person mo doon para mas mapaliwanag in detail kung ano ang what it takes, no, to be a dealer. Yan. Now, anybody can inquire from me directly through email at borcilini@yahoo.com. That's borcilini@yahoo.com. They can send their inquiry to me or to you. Kasi nakikita ko naman ang feed niyo. I will respond to it as soon as I can. Kung nakikita nila na mayroong business opportunity for them. Yeah. And this is a very lucrative business in the coming, in not too distant future. Okay. Bago tayo magpaalaman, Anthony, medyo ako doon sa last name mo, Borsi. Saan ba anong probinsya ba sa atin yan o foreign last name yan o ano Sa ba? akin, dating sa akin niya, Italiano Okay. Kuya, Yung email niya, Borsini, di ba? Borsini. Kuya Anthony. Actually, pure ako. Tony, I'm pure from Venice. Ba? Tama, Venice nga, Italy, di ba? Hindi po sa Italy yun. Venice di ba? Sa Las Vegas, Venice. Hindi po. Binisaya. Venice. I was born and raised in the province of Capiz. Okay. Alam ko na ang susunod yung tanong. Oo nga, hahaba tayo pagkatungkol dyan. Aswan. Pagkatungkol sa Capiz. Marami kaming tanong. Just for the heck of it, let's have fun. Hindi kasi, alam mo ngayon, mahal na eroplano di ba? Kaya pala, Kuya Anthony, kaya pala nagbabago na itsura mo oh. Alam mo, may advantage kami more than any other Filipinos or even other nationals. Kasi nalapitan ako ng immigration. Humingi sila ng tulong sa akin.
ang sabi sa akin ng immigration officer, kailangan ko ang tulong mo. Kasi lahat ng tao, pag pumasok sa Amerika, dumadaan sa immigration. Kayong galing sa Capiz, ang dami nyo na, hindi na alam kung saan kayo pumapasok. Ayun. Kanya-kanya. Ayos. Kanya-kanyang lipad. Ganun ba yun? Kanya-kanya ng lipad. Hindi na nagdadaan sa immigration. Hindi na nila ma-account. Yan. Talaga. Advantage over you. Hindi. So ang family name na Borsi is galing talaga sa sa Capiz. Karamihan doon nag-originate ang family name na Borsi. My great-grandfather is Italian. Sabi ko na eh. Married to Pilipina. Filipina. Okay. I belong to on my mother's side, Lozada and Fuentes family. Mentes. Mhm. And on my father's side, Buenafe and Borsi family. Mhm. Okay. So at least alam na natin at kasi nung una ka namin nakita na nag-log on ka dito sa Facebook at akala namin talaga foreigner ka kasi doon sa last name mo. Ganun. Yeah. Ang totoo niyan, yun din ang akala ko nung una eh. Pero nung na-issuean na ako ng passport, bakit Pilipino? Yeah. So sabi ko, siguro doon ako nagmula. But sabihin na natin many years ago, yung mga Italian and Spanish migrant nagsettle dyan sa Philippines. My great-grandfather stayed in Antique. Okay. And then migrated to Capiz where they were able to establish themselves. Nakauwi ka ba sa hometown ng ng grandfather mo? No, not yet. We're planning to, kung hindi lang siguro nagkaroon ng pandemya. Yeah. And, if not because of how busy I was exploring this business opportunity in the Philippines during the past 3.5 years, sana nabisita ko na yon. But it's one of those that in my bucket list na pupuntahan ko. Saan siya sa Italy? That I have to find out where. Okay. Okay. Good. And if I may, I'm married to the daughter of the Philippine basketball legend. Sino? Hulaan namin. Sa hulaan niyo. Hulaan mo, Freddy. Hindi naman si Freddy Webb, ano? No. Dahil si Freddy Webb, si Pinky yun eh. Sino pa? Bisaya din. No, from Caloocan. From Caloocan. Caloocan. Naglaro siya sa Ico, Tanduay o Toyota o Crispa. Crispa. Yeah. Oh. Yeah, UTEX naglaro din siya. Mhm. Kasabayan niya ni Kaloy Loizaga. Oh. Mandadaya na lang ako. Jaworski. Oo. Si Milencio siguro. Close kasi kay Milencio is also from Caloocan. But the contemporaries niya. She's the daughter of firstborn ni Ruel Nadurata. Okay. Tony, may mga humahabol na mga suki natin. Okay. Patiin natin. Bago natin iwan ang ating programa, batiin natin si Marvin. Si Kuya Marvin. Si Marvin. Master Pong Suy. Marvin, kamusta ka dyan? At medyo, kailan ba nakaschedule si Marvin sa atin? Miyerkules, okay daw siya.
Miyerkules, okay. Next Wednesday. Next Wednesday. Next Wednesday. Yeah. Si Ronald Rivera is also watching. Kamusta ka dyan, Ronald? No? Isa sa mga suki natin. Saka si Manny Jorge. Okay. Yan. Philippines ba yan, Tony? Philippines. Philippines sila. Oh, that's good. Okay. So, ayan, no? Um, Wala na tayong wala na tayo. Oh, sa inyo, wala. Wala na. Ayos na. Wala na. Wala na. Okay. Okay. So, sige. At magpaalam muna tayo. At kami babalik ulit next Wednesday. Pero bago tayo magpaalam, meron ka bang gustong sabihin, Anthony, bago tayo maghiwalay-hiwalay? yung information mo, Anthony, no? If you can post it dyan sa Radio Filipino, yung contact person doon and the phone number and pati yung email address mo, pwede mo rin i-post doon so that people who would be interested will be able to call you. Oh yes, definitely. Maraming salamat, and I'd like to take this opportunity now. Pasalamat sa inyo sa pamunuan ng Radio Filipino USA, kay Worshipful Freddy Ison, kay Kuya Tony, Ed, Jimmy is not here, and Kuya Wesley. It's my pleasure to share what we have for the Filipino people. Kailangan natin yan kung tayong lahat ay magtulong-tulong para sa ikabubuti ng ating bansa na pinagmulan, magagawa natin ang sinasabi nilang imposible. Kailangan lang natin magtulong-tulong. Maraming salamat sa inyo. Okay. At ayan, sabi ni Manny Jorge, yes, gawin iyon. May shop kami dito. Ayan, meron ka ng kliyente. Ayos. Oh, so Ayos. Teka muna, mayroon bang porsyento ang Radyo Pilipino dahil dito na nakilala yan? tayo. Biro lang yan. Bibiro lang ako ha. Kuya ha. Alam mo naman tayo, Freddy, Manny, no? Anthony. Tayo masaya na tayo pag public service tayo. Tulungan natin yung mga kapwa Pilipino natin, lalo na doon sa Pilipinas, gaya ng sinabi ni Anthony, no? Makapagbigay tayo ng pagkakakitahan doon sa Pilipinas at at the same time medyo makatulong din tayo dito sa Amerika in terms of baka who knows, no? Kung anong pang mga next products na ilalabas ng mga kumpanyang ganyan. Okay, so umpisa natin magpaalam. Mauna ka na, Manny. Magandang gabi uli sa inyong lahat at kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat at magbabalik po kami sa Biyernes. Ang panauhin po namin sa Biyernes, pwede bang masabi na yon? Yeah. Yeah, ang ating pong hari ng stunt, si Dante Barona. Yun. Ha? Magandang gabi uli. Kuya Manny, remember no isang gabi, Tony, meron tayong pa-contest. Hulaan nila si Ernesto Almansan. Sagutin mo na, Kuya Manny. At anyway, matatapos na tayo ngayong gabi. Yan po ang kanyang tunay na pangalan, Ernesto Almansa. Almansan. Yun ang kanyang ginagamit bago siya talaga naging sikat. Pinalitan ng pangalan, ginawang Dante Barona. Ayun. Yun. Okay. Ernie. Oh. Sige, Freddy. Okay. Hope everyone enjoyed our tonight's show, no? Thank you again, Kuya Anthony. Siguro tawagan kita Antonio Borsi. Di ba? Thank you for sharing again, no, the importance of the current effects of our environment and also for giving us an idea of Clean Air Solutions, Inc. And again, we wish everyone a safe and blessed day. Ingat-ingat lang po. Salamat po. Okay. At maraming salamat din, Anthony, no? At
I think you gave our listeners and viewers bird's eye view of what the product is and opportunities for them, no, to maybe join your business or be a distributor or a service center in the Philippines. So sa lahat po ng mga nakinig sa amin, maraming salamat. Babalik kami sa Biyernes, huwag niyong kalimutan. At meron tayong exciting na guest at puro aksyon. Magandang gabi. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sige po. Paalam.